magulang ko sa akin, di ba? Hindi na nga ako magkanda o gaga sa pagtatrabaho para lang makapag-abot ako ng pera sa kanila. Hindi naman sa nagre-reklamo ako pero kasi malaking utang na loob ko sa mga magulang ko at gusto kong ituon ang lahat ng atensyon ko sa kanila. Gaya nga ng sinabi ko sa'yo kanina, hindi rin naman masama kung iisipin mo ang sarili mo paminsan-minsan. At isa pa, pwede ka pa rin naman tumulong sa kanila kahit tayo na. Anong tayo? Hindi ka pa nga nanliligaw eh. Hindi pa, kasi hindi ka pa naman pumapayag eh. Ay naku, ang kulit mo. Sige na nga. Ha? Oo na nga. Pumapayag na ako na ligawan mo ko. Sa wakas! Thank you, Ellie! Hindi mo pagsisisihan to. May magagawa pa ba ako? Isa lang naman tayo ng pinagtatrabahuhan eh. Sigurado ako na araw-araw mo rin naman akong kukulitin. Kaya ayan na, pumapayag na ako. Okay ka na? Masaya ka na? Sobra! Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Nga pala, sasamahan na kita mag-overtime mamaya. Ha? Bakit naman? Masama ba na gusto kitang samahan? Ay nako, mapapagod ka lang. Tingnan mo nga yung eye bags mo, ang lalim-lalim na. Ano ka ba? Huwag mo na akong isipin. Huwag kang mag-alala kasi ibibigay ko sa'yo ang perang kikitain ko sa pag-overtime. Nang sa ganun, mas malaki ang maibigay mo sa mga magulang mo. Sobrang saya ko po nung araw na yon nang pinayagan ako ni Ellie na ligawan siya. Ilang buwan lang ang lumipas at sinagot na rin niya ako sa wakas, Papa Dudut. Sobra-sobra ang pagmamahal ko kay Ellie noon. Kasi tuwing day off ko, imbes na matulog ay pinapasyal ko pa siya sa buong isla para mapasaya siya. Ang saya-saya ko talaga noon at sigurado naman akong ganoon din siya sa akin. Pero nagkaroon po ng problema sa relasyon namin. Nang ipinakilala na ako ni Ellie sa pamilya niya. Malaki ang pamilya ni Ellie, nandyan ang nanay, tatay, tatlong kapatid niya, mga anak ng mga kapatid niya. Siguro'y aabutin tayo ng umaga kung iisa-isahin ko pa. Wala naman po akong problema sa laki ng pamilya ni Ellie. Kasi sanay naman tayo sa ganitong tradisyon bilang mga Pilipino. Pero nagkaroon po ako ng problema nang napansin kong hindi ako gusto ng pamilya niya. Palagi nagpaparinig ang mga magulang ni Ellie na wala raw mapapala si Ellie sa akin. Kasi isa lang daw akong baker sa isang maliit na bakery. Hindi pa ako nakapagtapos ng high school at sobrang salat daw ng kinalakhan kong pamilya. Kahit po si Ellie mismo ay hindi nakaligtas sa mga masasakit na salita ng mga magulang niya. Na-witness ko po mismo kung paano siya pagsalitaan ng mga ito. Sinabihan siya ng sarili niyang pamilya na boba raw siya. Kasi kahit nakapagtapos siya ng kolehiyo, hindi naman daw niya nagamit ang diploma niya. Sinabihan pa siya ng tanga siya sa pagpili ng lalaki. Pero ang mas nakakagulat doon ay mukhang hindi nasasaktan si Ellie sa mga sinasabi ng pamilya niya. Parang normal lang sa kanya at maganda pa rin ang tingin niya sa kanila. Palagi niyang iniisip na may utang na loob siya sa pamilya niya. Sa totoo lang ay kabaligtaran kami ni Ellie. Kung siya ay matyaga at kaya niyang tiisin ang mga panlalait at negatibong komento sa kanya. Ako naman po ay masyadong sensitibo. Nagtitimpi na lamang po ako kasi kahit mahirap ako, ang pinakaayaw ko ay yung minamaliit at yinuyurakan ng pagkatao ko. Aminin ko sa inyo, Papa Dudut, na sobrang nasaktan ako tuwing pinaparinggan ako ng pamilya ni Ellie. Pero tinitiis ko po ang lahat ng yon kasi mahal na mahal ko talaga si Ellie. At gusto kong magtagal ang relasyon namin at siyang magiging katuwang ko hanggang sa pagtanda. Pero alam niyo naman po, tao lamang ako, napupuno at nasasaktan. Ilang buwan ko rin tiniis ang palalait ng pamilya niya, hindi lang ng mama at papa ni Ellie kundi pati na rin ang mga kapatid niya. Silang lahat po ay ayaw sa akin. At dumating na nga po ang panahon na kinausap ko na si Ellie tungkol sa bagay na ito, Papa Dudut. Mahal, ba't nakasimangot ka dyan?
naman. Ayusin mo naman mukha mo, mahal. Baka mawalan tayo ng customer dito sa bakery. Sige ka. Sorry talaga, mahal. Hanggang ngayon, hindi pa rin kasi nawawala sa isip ko yung sinabi ng mga magulang mo eh. Ramir, mahal. Pagpasensyahan mo na lang sila mama at papa. Sigurado naman ako na hindi nila sinasadya yun eh. Anong hindi sinasadya? Paulit-ulit na nga nila akong pinaparinggan na wala raw ako naabot sa buhay at hindi raw tayo bagay sa isa't isa. Kasi hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral habang ikaw college graduate. Sobra ako naliliit sa sarili ko tuwing naririnig ko yung mga pinagsasabi nila tungkol sa akin. Ikaw talaga, palampasin mo na lang. Alam mo naman ang mga matatanda, di ba? Paminsan-minsan walang filter yung mga pinagsasabi nila. Pero sigurado naman ako na matatanggap ka rin nila. Isang malaking suntok sa buwan yan. Ay, nga pala mahal. May gusto sana pala akong sabihin sa'yo. Bakit? Ano yun? Napagtanto ko kasi na siguro mas makakabuti kung sa syudad na tayo magtatrabaho. Ano? Tigil-tigilan mo nga ako, Ramir. Biglaan naman yata yan. Hindi. Pakinggan mo kasi muna ako, mahal. Isipin mo ang tagal na natin nagtatrabaho dito sa bakery. Pero ni minsan, hindi natadagdagan ang sahod natin. Tapos kahit anong kahit natin sa pag-overtime, parang hindi naman tayo maasenso. Ramir, ayokong iwanan ng pamilya ko. Kung gusto mo pumunta sa syudad, gawin mo mag-isa mo. Ellie naman, hindi ka na menor de edad. Pwede ka pa rin naman tumulong sa pamilya mo kahit nasa syudad tayo Pero iba pa rin yung nakikita ko sila araw-araw. Sandali nga lang, nagkakaganito ka ba dahil sa mga sinasabi ng mga magulang ko sa'yo? Sobrang sensitive mo naman yata. Magpakalalaki ka nga. Aaminin ko, oo. Nasasaktan ako tuwing naririnig ko yung mga pinagsasabi ng mga magulang mo tungkol sa akin. Pero Ellie, hindi kasi ganun yun eh. Hindi na tayo bumabata. At gusto ko na rin makapag-ipon ng maayos at bumuo ng sarili nating pamilya. Naiintindihan mo naman kung saan ako nanggagaling, di ba? Pero Ramir, kailangan ko pang bumawi sa mga magulang ko. Hindi ko pa sila nasusuklian sa lahat ng ginawa nila para sa akin eh. Hindi ko nga alam kung bakit nangihingi pa ng pera yung mga magulang mo. Sapat naman na yung natatanggap nila na ayuda buwan-buwan. Pero kung ang pagtulong sa kanila ang magpapasaya sa'yo, hindi na kita pipigilan. Pwede mo naman silang tulungan habang nagtatrabaho tayo sa syudad, di ba? Sige na nga, pag-iisipan ko. Pero saan naman tayo maghahanap ng maupahan? May pera ba tayo? Saan tayo magtatrabaho? Sobrang hassle, Ramir. Ang dami-dami na naman kailangang ayusin. Napag-isipan ko na yan, mahal. Nasa syudad yung dalawa kong kapatid. Yung isa nagtatrabaho bilang staff sa isang hotel. Tapos yung isa naman, nagtatrabaho sa convenience store. Sigurado ako matutulungan nila tayo. Pwede ko silang tawagan anytime. Ramir naman eh. Oh, ako na nga ang bahala, di ba? Ano pa ba ang pinoproblema mo, mahal? Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag sa mga magulang ko. Sigurado kong mabibigla yung mga yun. Kung wala kang lakas ng loob para sabihin sa mga magulang mo yung plano nating magtrabaho sa syudad, gusto mo ba na ako na mismo ang kumausap sa kanila? Ay naku, wag na. Ayoko na ng gulo. Baka may masabi na naman sila tungkol sa'yo. Mahal, makinig ka sa akin. Alam kong mahal na mahal mo ang pamilya mo. At sobrang laki ng utang na loob mo sa kanila. Pero mahal, hindi naman kasi pwede na habang buhay ka na lang na nasa poder nila. Huwag kang matakot. Kasi andito naman ako. Hindi naman kita pababayaan eh. Sige na, magpapaubaya na ako sa'yo. Oh, bigyan mo na lang ako ng pera pambili ng load para at least matawagan ko man lang ang mga magulang ko kapag lumuwas na tayo papuntang syudad. Oo, magtiwala ka sa akin, mahal. Ako ang bahala sa'yo. Ay, nako, kung hindi lang talaga kita mahal, hindi ako papayag sa plano mong to. At kung hindi kita mahal, hindi rin naman kita aalukin na pumunta ng syudad kasama ko, no? Sira. Sige na, pagkatapos ng shift natin, uuwi ako kaagad. Ako na magpapaliwanag kina mama at papa. Uy, wag kang dadaan sa bahay mamaya Baka magalit lang ang mga magulang ko sa balak natin na lumuwas ng syudad. Sige, mahal. Noted yan. Tatawagan ko na rin mga kapatid ko mamaya para matulungan nila tayo sa paghahanap ng trabaho at matitirhan. Pagkatapos ng shift namin sa bakery ay umuwi kaagad si Ellie para kausapin ang mga magulang niya. At ako naman ay tumawag ako sa mga kapatid ko para ipaalam ang plan